So ayun mga kadabs, bali mag-video tayo regarding sa ating media converter. So ito na naman yung ating pinaka-latest or latest video para sa ating media converter. 5 rear optic device and fiber connection. So itong video na to is it's regards to media converter and fiber cable and tools. So sasagot tayo sa mga katanungan nyo regarding sa pag-maintenance and sa pag-re-repair ng ating mga media converter. So isi-share ko sa inyo mga kadubs yung ating tools and kit, kung ano yung mga gamit nating tools regarding sa pag-maintenance ng ating media converter, sa pag-i-install ng mga media converters and pag-configuration. So bali ang simulan muna natin dito ay basic tools sa ating it regards sa network. So meron tayo dito number one natin na tool sa network is kailangan din natin to sa ating fiber networks or sa ating paglatag ng kable sa ating mga fiber. So crimping tools RG45 and RG11. So ito is para sa RG45 connector. So ito siya, crimping tools. So yan, needs natin yan para sa ating media converter. So of course, pag naglatag tayo nito, kailangan natin ng network papuntang side E to router or to internet provider, papunta dito sa ating side E ng ating media converter. So kailangan natin ng network. So bali mayroon tayong dapat network na straight through na mayroon siyang RG45. So ito yung RG45 mga kadabs. Yan. So RG45. So ang nakalagay dito is Cat6E RG45 jack. So yan siya. So yan. Itong dalawang basic tools to sa ating network. So itong dalawang to kasi kailangan natin na network papunta sa ating B-side. So yun. So we're talking about fiber naman tayo. Ang pinaka number one na laging nasisira dito mga kadabs sa mga nagtatanong regarding dito sa ating media converter is pinaka number one na nasisira is power adapter. So ito, power adapter. So as you can see, itong power adapter na to is putol-putol na. Yan, power adapter. So it's meron tong specs na output is 5 volts and 2 amp. So ito ay power supply nitong ating media converter. So madalas ito masira kasi ito mga kadabs. Kung mapapansin nyo, itong ating power adapter is compact siya. So wala siyang exhaust or wala siyang vent or pagdadaanan ng hangin. So since ito ay naka-on maghapon or 24/7 siyang naka-on, so kaya umiinit to. Tapos sobrang gaan lang din niya. So sa parts niya, ang electronic parts niya dito sa loob is madali siyang mag-heat. So ang tendency is nag-overheat siya kaya nasisira siya. So pagdating naman sa media converter, so kaya ang advisable dito mga kadabs, kung 24/7 yung usage nyo dito sa ating media converter or fiber media converters, kailangan natin yung rooms natin ay server, may aircon and fully ventilated. So yung sa iba namang setup, wala siyang aircon, wala siyang okay lang yon. Ang gawin nyo is lagyan nyo ng fan or exhaust fan itong natin. Kung ilalagay nyo naman din siya sa enclosure like IP65 or yung mga utility box or junction box, kailangan nyo ng vent kasi itong box ng ating media converter is may ventilation yan na yan. As you can see, may mga butas-butas siya dyan. So yan. Kaya yan din yung nagpapalong lasting sa kanya. Kaya medyo may katagalan din siya masira. Pero commonly, pag nalagay natin sa mga box to and walang vent, madaling masira na din to kasi iinit yung mga parts niya or electronics parts sa loob niya.
So ito, as you can see, ito nga, sinabi mo nga wala siyang bend kaya madaling masira. So yan, ang madalas na nasisira dito is itong power adapter. So meron tayo dito ang power adapter na extra. Yan. So sa mga magtatanong pala kung saan nabibili ito, tignan na lang sa description and sa comment section ng ating YouTube channel and Facebook kung mai-upload agad natin to. So yan, bali specs nito is kasi may nagtanong din sa atin, ang pwede dito is output niya is 5 volts 2 amp. So kahit 3 amp 5 amp siya, okay lang, basta 5 volts siya. So wag na magtaas doon sa iba sa voltahe, di ba, tumaas sa ampere. So yun. And next natin dito mga kadabs na needs and kailangan is itong media converters, of course, kasi we're talking about the fiber and network connection, about the fiber optic device. So ito, meron din tayong link dyan kung saan mabibili ito. As you can see, ito is puro purchase lang din natin and company properties to, pero totally dito natin pinapurchase to sa Shopee. So meron tayong link dyan sa description and sa comment section. So yan yung kanyang brand, so or store brand, yan rebranded na to. So yan, trusted naman yung mga link dyan na ating ililink. So ito, isa din to sa ating pinaka needs. So SIC connector, and yan siya, meron siyang 2, 4, 6, 8, 10. So 10 pieces na isang ano na to, isang order na yan. So yan, SIC connector, kailangan din natin yan. Itong tandem na to is magkasama yan, tsaka itong media converter o itong ating fiber cable. So ang specs ng ating fiber network cable, ito siya, isang roll yan is around 1 kilometer yan. Yan. So ang specs niya is single core. Yan. Tapos 1 kilometer na din siya. So and of course itong ating fiber optic media converter. So may mga nagtatanong din sa atin kung yung gamit ba nating media converter is non-gigabit or gigabit. So paano nga ba mag-analyze or magtingin ng non-gigabit and gigabit media converter? So ito, pare-same lang to ng kanyang switch or sa switch na ginagamit natin sa ating network server. So yung mga network switches natin. So kung paano natin mababasa kung gigabit or non-gigabit siya is ito, 10-100 base TX and 10 to 10 base FX. So yan is non-gigabit siya. Bakit ka ako non-gigabit is 10 to 100 bases lang siya ang kaya niyang i-transmit na signal. So pag gigabit yan is ang nakalagay dyan is 10 times 10 backslash 100 base and 1000. So pag gigabit is 1000, may 1000 na pwede siya dyan. So hanggang 10 to 100 to 1000 yung kanya niyang i-transmit na signal or i-transfer na signal. So yun, kung paano tayo mag-analyze ng or mag-read ng gigabit dyan sa dito natin mababasa sa 10 backslash 100 base is non-gigabit. Yung 10, 100, and 1000 base TX is gigabit yun. So ito non-gigabit yung ating gamit na media converter. So sana nasagot ko yung katanungan nung nagtanong sa atin kung gigabit or non-gigabit. So of course, kailangan din natin sa maintenance itong SIC connector na mayroong 3 meters and 1, mayroon diyang option 2 meters, 1 meters, and 3 meters. Ito kasi ang ginagamit nating drop or fudge SIC connector or fudge fiber network or fudge cable SIC connector.
Kaya siya fetch kasi parang network fetch din yan ng switches cabinet natin. And ito kasi kulay yellow siya, na-identify siya na drop cable or fetch cable sa ating. Ito kasi pag naglagay tayo ng enclosure box or yung AC to AC coupling, and pag naglatag tayo papuntang side B, itong gamit natin na naka-outdoor or nakalagay sa conduit pipe. Tapos pagbaba niyan, lalagay tayo ng coupling. Panoorin nyo na lang sa previous video natin. And meron tayo dyan coupling box na tinatawag or coupling junction box. So meron din tayong AC connector coupling, and needs din natin yun. So hindi ko lang mapapakita dito sa inyo. Yun kasi yung pangdugtong dito sa ating AC connector, AC to AC connector. So ito yung i-connect natin dito, tapos papunta sa ating media converter. So marami nagko-comment na hindi na daw kailangan to kasi maglulus lang ating connection. So masasuggest ko lang sa for formality connection lang or professionality connection, kailangan natin to, and may purpose din to mga kadabs. So gaya ng isang outdoor setup, pag nahatak tong outdoor cable natin or itong outdoor fiber cable natin, itong kulay itim nasa outdoor, masagi ng truck, alam mo, nalatag natin sa kalsada, naka-alawit siya o nakatawid siya sa kalsada, mahatak siya ng truck. Ang mahatak lang nun, ang dulo lang nito, kung maluwag yung pagkaka-bracket nyo or pagkakatali nyo. So itong media converter, hindi siya mahatak kasi hindi siya direct na naka-connect dito sa atin. Hindi siya naka-rectang connect yung galing sa outdoor natin na AC connector or fiber cable. So hindi siya naka-rectang connect sa ating media converter. So magdadaan pa siya ng coupling box and coupling AC connector. So ang mahatak lang yung ating coupling box. So itong ating media converter hindi madadamay. So at saka maganda tignan at professional installation talaga yan. So kasi ngayon standard installation yung may ganun. So ngayon kasi karamihan ng internet service provider, hindi ko naman nila lahat. Yung iba kasi wala nang ganun, wala nang coupling box, wala nang utility box or ganitong connections. Yung karamihan kasi dati kulay green na ganito yung connector nila, yung AC connector nila. Wala na, hindi mo na makikita. Tapos ang meron na lang is na rekta na dito sa connect or sa modem router nila yung media from ISP or NAP or network access point sa poste papunta sa modem nila or router nila sa mga service nila or sa bahay na pinag-installan nila. Wala na yung coupling box. So hindi na siya standard installation. So madali ang trabaho na lang din yan kasi isang latag lang, dalawang configuration o dalawang connect lang ng AC connector kasi maramihan yun nga sinasabi nila naglolos kasi mahirap din mag-terminate nitong AC connector. Mahirap din kung magkabit nito papuntang dito sa ating kable. Kaya yun ginagawa nila. Pero it's not a standard installation for me. Pero nasa inyo na yan kung ano yung susundin nyo. Wala namang rules doon. Pero yun yung pinaka-standard pinaglalaban ko. So ito rin, kailangan nyo tong tools na to. Isang may kasamang bag na yan. So makikita nyo yung link din dyan kung saan natin pinorchase yan. And mapapansin nyo kung anong store yan. Iisang store lang to na pinorchasean natin. Actually, itong pag-purchase natin is 2018 pa to or 2019, mga ganong year siya. So ito, ang number 1 na laman ng ating bag, tools or fiber optic
tools. So, toolkit siya. So, ito is digital optical power meter. Yan. Yan yung ating power meter. Dito kasi itong tester na to, matitest mo dito yung range or reading ng ating connector kung goods or bad. Kasi may tinatawag tayo na signal metering. Yun. So, yung 16 and 8 below or 16 above, ganun, yung dapat range ng ating signal na binabato sa ating AC connector, dulo-dulo. So, ito, meron dito pang terminate na tools. Yan, ito, pangalawang laman ng ating bag. Yan. So, ito, fiber cleaver. Yan, fiber cleaver FC-6 is. So, fiber cleaver ang tawag dito. So, ito yung pang terminate or pang clean, pang putol ng dulo ng ating media or ng ating cable or fiber cable. Siya yung ating pang putol yan. So, may video naman tayo dyan kung paano natin ginagamit to. Para hindi na umaba, hindi ko na mai-demo kasi mahaba na masyado yung video natin. Ito rin yung kanyang pangbala dito kung anong size, ang distance. So itong AC connector natin, meron naman dito and manual kung ano ang distance at tamang sukat. So yan, yung mga sukat yan dyan kung how to terminate. So, panoorin nyo na lang kung paano natin terminate yung AC connector to fiber cable. So, yan. Ito yung tools niya na may kasamang bag or mini pocket bag yan. Para lang, exclusive lang dyan kasi may talim to. Baka makasugat siya. Kaya may exclusive bag siya. So, yan, pangalawang tools natin yan. Itong pangatlong tools natin is laser tester or visual fault locator or fault locator. Yan. So, itong laser natin is meron itong function na i-connect lang natin sa AC connector. So, lubat na siya. Since matagal na natin hindi nagagamit to. So, nagagamit lang namin to pag nagtitest kami ng line. Pero ngayon, since hindi kami nagkaka-error sa line namin, kaya lubat siya. So ito, ilalagay mo lang dyan yung AC connector niya. Yan, open. And kukonect mo lang dyan. Tapos may biblink. Dapat tumagos yung lights niya or laser light niya dito. So pag hindi tumagos or wala yung lights dyan, ibig sabihin bad connection ka, bad yung pagkaka-terminate mo. Again, mag-terminate again ka na lang. So, yun yung gamit nito. Laser tester. And ito, crimping tools. So, kung may crimping sa RG45, ito, crimping cable to or crimping fiber cable tools. Yan, may mga sukat yan dyan. Dito mo yan, papasok tong fiber dyan. So, may video na tayo na kung pinakita natin yan. So, again, yung link nitong ating na to, tools natin, ilalagay natin sa description or sa comment section. And ito naman, ito pala ay kasama dyan sa bag niya or parang pocket na niya. So yan, pwede mo i-bracket sa ating sinturon yan. Lagay natin sa sinturon, pwede yan. Kung aakyat-akyat tayo na kung nakaset up yung ating sa taas. So, sunod nating na tools is yung pliers or cutting pliers. Yan, fiber optic splicer. Yan, splice. Sweetener, sniffer. So, yan. Para siyang flies pang, pero pambalat to ng ating fiber cable. So, pambalat din ng network. Itong fiber cable natin, yan. Pangtanggal ng pinaka-fiber. So, may video din tayo dyan. Ito yung mga kasama niya, tools. And tools pa natin na. So, yun. Wala na.
So, yan lang yung laman ng ating pinaka tools bag o tools fiber box. So, ayan. So, 1, 2, 3, and 4, and 5. So, important to. Dun sa mga nagtatanong sa atin, kailangan meron kayo nito. Mura lang to sa Shopee. Ilalagay ko lang din yung link dyan para naman pag nagtanong kayo sa ating comment section, magagawa nyo agad or kayo mismo kayong gagawa at matututo din kayo. Kumbaga magugulat din kayo o paano nagawa natin at ganito lang pala kadali. Pero pinaka mahirap dito is yung pag-terminate na AC connector. Ito yung pinaka mahirap. So may kulang pala dito sa bag na to is yung alcohol bottle. Meron tayong alcohol bottle. Yan yung kulang nitong tools kit natin. So yan. And again, mahaba ng video natin is yung mga share kong tools sa inyo, ito is nandyan na sa comment section or sa description. Kayo na lang bahala dyan. And 100 sure ako na it's 100% trusted seller yan and trusted store yan. So yun lang mga kadabs, and thank you for watching. Sana may na i-share na naman tayo sa inyo, and God bless.